Good morning mga ka-enjoy. Good morning friends. Good morning brothers and sisters all over the universe. Friends, ang video na ito nakuha noong November 4, 2023 nung bumisita tayo ng Singapore. Gusto lang namin na maglagay ng background video para hindi kayo mabagot habang nakinig sa aming mga salita. Dahil kung magkukwento tayo dito na wala tayong makikita, parang masyadong dry. Kaya yung mga biyahe namin, ang ginagawa naming background para sa ating mga pag-usapan. Kung hindi nyo masyadong nagustuhan yung pinag-usapan natin, at least nakita nyo mga magandang view na doon kayo makapokus. Pag nagustuhan na naman uli yung mga topic natin, saka na lang po kayo mag-focus. Kasi itong ginagawa natin, talagang hindi to pamimwersa, hindi po pagtuturo, kundi sabay-sabay tayong mag-aaral ng history at ng Bible. Mga ka-enjoy, mga friends, bibigyan ko kayo ng kunting idea sa aking background. Dahil baka magtataka kayo bakit nagtitik up ako ng mga medyo masilan na mga kwento. Ito po ay kinahiligan ko mula elementary dahil nag-aaral ako ng church school mula grade 3 hanggang grade 5 at nag-aral na ako rin ng church school mula 3rd year high school hanggang 4th year high school. Yun. Doon ko nahiligan ang history at ang Bible. Noong elementary ako, church school siya sa Zamboanga del Sur. Noong mga araw na yon, ang inisip-isip ko, kung sakaling magkukulehiyo ako, malamang pastor ang kukunin ko. Dahil sa hilig ko sa Bible story at verses ng Bible. Kaya lang, lumipas ang panahon, bumalik ako ng public school, at noong mag-high school, nakabalik naman ako ng church school uli. Doon ko naman nalaman ang ibang relihiyon naman na mga proseso sa mga ibang relihiyon. Kasi nung elementary ako, sa church ng Seventh-day Adventist at nung high school ako, sa church naman ng Catholic Church, Roman Catholic Church. Kaya, masyadong excited bakit dalawang church school yung pinag-aralan ko. At nung dumating ng college, wala nang simbahan na naranasan ko. Kaya lang lumalim naman ang pag-aaral ng history dahil sa Suksay at Pulsay. Nag-aaral ako ng college ng major of nautical science. Kaya lang, parang mas gusto ko pa ang mga subject ng Suksay, Pulsay at Psycho. Dito ko nakita ang napakalalim ng history. Kasi nung elementary, high school, ang history parang dumadaan lang. Ang kasaysayan parang sinaysay lang siya. Pero pagdating natin ng college, nung pinag-aralan na natin ang social science o suksay, dito natin inalam kung ano ba talaga ang pinanggalingan ng problema sa history, ano yung hindi lang yung mga problema, kundi yung mga panalo din ng history. Malalaman natin saan nag-uugat, doon din. Kagaya naman din ng Bible history, ganun din. Malalaman natin kung saan nagka-problema sa Bible at saan ang success sa Bible. Ganun po yun. Matagal na panahon na tayo'y sinantabi mo natin yung gusto natin sa history, yung gusto natin sa Bible, yung pag-aaral sa mga bagay na ito. Dahil kailangan natin maghanap buhay. Hanap buhay muna. Kailangan natin maghanap buhay dahil sa pamilya. At nung panahon na nakaluwag na tayo, ito, may chance na tayo na pwede na natin ipatuloy yung hilig natin. Kaya ginawa kong binalikan ko ang history at babalikan ko rin ang history ng Bible para malalaman natin ang future. At dito malalaman natin at maihanda natin yung sarili natin kung ano
ang kinabukasan. Kasi kailangan po natin malaman ano ang history para maging salamin ito, para malalaman natin ang future natin. Mahanda tayo para sa future. Ito'y paghahanda. Kaya mahalaga ang history. World history man, Philippine history, or history of the Bible. Lahat po kailangan natin to. Lalo-lalo na sa panahon ngayon. Dahil malapit na po ang katapusan ng mundo, kailangan natin malaman ang history ng Bible para mapaghandaan natin ang katapusan ng mundo at ang sarili natin, paano natin ihanda ang sarili dahil wala pong ibang makapagligtas sa atin kundi ang ating sarili. Hindi po kayo maligtas ng pari, hindi kayo maligtas ng pastor, hindi kayo maligtas ng magtuturo, hindi kayo mailigtas ng propeta. Mismong si Jesus Christ, hindi kayo maliligtas dahil ang kaligtasan ay nasa sarili natin. Kailangan natin pagtatrabahoan ang kaligtasan. Marami tayong babasahin sa Biblia, papatunay na kailangan natin pagtatrabahuan ang kaligtasan. Yon. Aabot tayo dyan. Ngayon, ang stand ko naman, hindi po ako magtuturo. Kasama nyo akong mag-aral. Mag-aral ng history, mag-aral ng Biblia, mag-aral tayo para tumibay ang ating paniwala at tumibay ang ating panampalataya sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Huwag tayong umasa sa mga reliyon dahil hindi po sila ang makaligtas sa atin. Ang makaligtas sa atin, ang ating sarili. Tandaan nyo yan, ang makapagligtas sa atin, ang ating sarili. Ang masasabi ko lang, huwag kayong maniwala nino man. Don't trust anybody, anyone, even me. Huwag kayong maniwala sa akin. Magbasa tayo ng Biblia, magbasa tayo ng history. Malaya kayong umintindi, malaya akong umintindi. Magbigay ako ng opinion. Hindi ko sasabihing tanggapin niyo yung opinion ko dahil may sarili kayong pag-iisip at nandyan na ang Espiritu Santo, katabi lang natin. Manghingi lang tayo ng guidance sa Kanya. Tuturuan niya tayo paano intindihin ang mga bagay-bagay sa mundo. Yun. Nung umakyat si Jesus Christ sa langit, iniwan nila ang banal na espiritu sa mundo, kapalit ni Jesus Christ. Ibig sabihin, ang Diyos Ama nasa langit, ang Diyos Anak nasa langit, ang Espiritu Santo nandito sa mundo. Katabi mo lang, nasa kanan mo, kaya lang nasa kaliwa si Satanas. Kaya ikaw nang bahala kung sinong sundin mo. Pagbigyan mo ba ang Espiritu Santo o ang pagbigyan mo si Satanas na ang hangad mapunta ka sa impyerno. Dito, sana magkaintindihan tayo. Ako po'y hindi mangangaral, hindi nagtuturo, hindi propeta, hindi pare, hindi pastor. Ako'y nagbabasa. Dahil naniwala po ako sa chapter 3, kayo nang bahala maghanap. Ayaw kong ibigay ang books at saka chapter, yung verse lang pala. Verse 3, yung sinasabing, mapalad ikaw nga nagbabasa at nakinig at sumunod kung ano ang nakasulat dahil ang panahon ay malapit na. Alam niyo yan, saan yan? Nasa dulo ng libro. Verse 3, di ko sasabihin anong books yan. Dapat kasi dito, kayo magbabasa din. Ayaw ko magbigay ng books, magbabasa ako, ayaw ko magbigay ng books, ayaw ko magbigay ng chapter, ibibigay ko yung verse. Kasi obligasyon nyong magbasa dahil sinabi dito, mapalad ang siyang nagbasa. Dapat mapalad din kayo, mapalad ako na nagbabasa, mapalad ka rin na magbasa. Kaya kailangan mo magbasa para matanggap mo yung mapalad ka. Yun. Yan ang pag-usapan natin. Hindi ako teacher, hindi ako propeta, ako learner. Nagbabasa dahil sinabi ng Diyos yan na kailangan mong magbasa. Hindi lang tayo tagapakinig, magbasa din tayo kasi kailangan. Yun.
Sana magkasundo tayo na hindi ako nagtuturo dahil mahirap ang katungkulan ng pagtuturo. Dahil pag nagkamali ka sa iyong turo, sagutin mo yung mga taong naniwala sa iyo. Mayroon makita sa Bible yan, nasa palagay na lang natin pang-4 mula sa pinakadulo. Ibigay ko yung nasa Santiago yan siya. Makikita sa Santiago. Ayaw kong ibigay ng full verse kasi dapat nyong basahin, hanapin. Marami sa inyo nakakaalam na yan. At saka alam ko naman na kahit ibibigay ko pa niyo sa inyo lahat, kung ayaw nyo talaga. At sasabihin nyo pa, baka nga mas matalino pa ako sa iyo. Pero ang masabi ko lang, ang katalinuhan sa lupa, kamangmangan sa langit. Kaya, kamangmangan sa Diyos. Ibig sabihin, di po tayo magyayabang dito na mas magaling tayo umintindi. Bibigyan ko kayo ng laya, magbigay lang tayo ng mga verse, bibigyan ko na kayo ng laya, anong pag-intindi nyo, bigyan naman akong kalayaan, anong pag-intindi ko? Magbigay ako ng sarili kong pag-intindi. Kung kayo mayroon din, pwede kayong mag-comment, ano yung pag-intindi nyo? At di tayo mag-away dahil sinasabi ng Biblia bawal magdebate. Dahil hindi tayo, sasabihin ko sa inyo, di tayo magtuturo. Mag-aaral tayo ng Biblia. Mag-aaral tayo ng history. Dahil pakinabang sa atin, dahil nga po, tayo lang ang makaligtas sa sarili natin. Hindi natin pwedeng iligtas yung asawa natin. Hindi natin pwedeng iligtas yung anak natin, magulang. Lahat kamag-anak, wala tayong karapatan iligtas sila. Sila walang karapatan iligtas tayo, kundi tayo lang mismo ang makapagligtas sa sarili natin. Kung maniwala kayo sa akin, salamat. Yung bagay na yan, sarili kong pag-intindi. Pero kung maniwala kayo, parehas tayo. Pero kung di kayo maniwala, bahala kayo sa inyong paniwala dahil ibibigay ko yan sa inyo. Ito isa pa. Ang pagbanggit ng mga salita sa Biblia dito sa gaya nito social media. Sasabi ko lang sa inyo, hindi ko kayo iimbitahin na mag-subscribe sa channel na ito. Dahil baka mamaya maging utang ko pa sa inyo yan. Hindi kailangan. Dahil po, sa panahon ni Pablo, nung nangangaral si Pablo, ang ginawa niya, nagtatrabaho siya. Hindi po siya umasa sa abuloy ng mga tao. Yun po. Kaya may problema tayo dyan sa titings. Bahala na kayo anong pag-intindi nyo. Basta sa akin may problema ang titings. Dahil si San Pablo na nagtuturo, hindi po nanghihingi. Nagtatrabaho siya, pinagtatrabahoan niya yung kinakain niya. Ganon po ang paniwala ko. Sa inyo, kung anong paniwala nyo, go. Kung may tithes kayo, okay. Sa akin, wala po. Di nyo po kailangan mag-subscribe. Di nyo kailangan magbigay dito sa channel na ito. Sa akin, magtulungan tayo na makamtan natin yung kaligtasan kung sakali kaya nating maligtas. Ganun lang po. Okay. Pasensya na po, medyo humaba yung matawag natin na introduction ko. Naging introduction. Isang content ito na halos introduction lang. In-explain ko yung background ko konti. Hindi po ako nag-aral ng theology. Hindi ako pastor. Kasi wala sa plano kong mangaral. Wala din sa plano kong magturo. Dahil napakabigat ng responsibilidad pag magturo ka na. Dahil mas mabigat din ang judgment para sa iyo. Makita sa Bible yan. Nasa Santiago yan. Ngayon, sa sunod natin na mga video, doon tayo umpisang magbabasa ng siguro mga Genesis muna tayo kasi may unang Genesis na ako. Pagdiinan natin yung Genesis, yung mga tao mga pinili ng Diyos, yung sinasabing totoong pinili. Kasi maraming problema dyan sa tinatawag na pinili ng Diyos. Maraming umangkin yan. Alam natin yan. Maraming umangkin na sila din pinili ng Diyos. Anak din sila ni Abraham. Tayo din anak ni Abraham. Pero dapat niyong malaman, may mga katangian ang mga taong tinatawag na totoong pinili ng Diyos, ang lahi nila. Dahil makikita natin sa Genesis,
yung mga nakasulat na mga anak sila ng baog na babae. Magbigay ako, nabigay ko na yan nung nakaraan, magbigay ako ng tatlong babae na baog na nanganak. Pinakauna, si Sarah, baog. Si Rebecca, baog. Si Raquel, baog. Isama ko na ang ina ni Juan Bautista, si Elizabeth. Baog din yun. Bakit sila nagkaanak? Dahil ginusto ng Diyos na magkaanak sila. Pero sa totoo lang, sa katawang lupa, hindi na sila magkaanak. Ibig sabihin, sila, ang mga anak nila, binigay ng Diyos sa mundo. Sino-sino mga anak? Ang unang anak, si Isaac. Ang pangalawa, si Esau at saka si Jacob. Ang pangatlong anak na binigay ng Diyos, si Juan Bautista, na pinauna sa mundo para bibigyang daan ang pagbaba ng anak na si Jesus Christ. Yun. Yan lang munang pasiuna ngayon. Kasi babalik tayo sa Genesis kasi importante yung Genesis. Hindi tayo makarating na Revelation kundi natin unahin ano yung mga laman ng Genesis. Sino-sino yung tao doon at sino-sino yung tao ngayon at sino-sino yung mga tao sa katapusan ng mundo. Makikita natin yan sa history at sa current at sa future. Ganun po. Ganun lang kasimple. At ulitin ko, hindi po ako mangaral, hindi po ako guro, hindi ako propeta, hindi ako pastor, hindi ako pare. Tayo po ay mag-aaral dahil sinabi ng Panginoon, mapalad ang nagbabasa at nakikinig sa kanyang salita. At tutupad dito, hindi lang po magbabasa, hindi lang po makinig, tutupad ano ang laman ng binabasa na tinatawag na Biblia. Napakahalaga po niyan. Yan. Ngayon tatapusin na natin. Itong video na ito, nasa ano na tayo, yung Mir Lion area. Yan. Ipapakita ko sa inyo yung mga background sa dinaanan namin kasi kung nabagot kayo dito sa mga pinagsasabi ko, at least makita nyo yung picture, yung video natin, mano kayo, makarelax kayo. Maraming salamat po. At sana makahingi ako ng like and shares. No need for subscription. Ang sa atin lang ay marami ang makapagpakinig at marami na rin ang magbabasa ng Biblia dahil ito ang daan sa kaligtasan. Maraming salamat po.